Grabe, oh. Kalawang po talaga. Tingnan nyo, mga kapatid, oh. Itong kanyang release bearing. Oh. Hirap umikot, oh. Oh. Tapos, pag itinutulak, ito kasi yung port niya. Pag itutulak ito ng push rod, medyo, ayan, oh, bumabara, oh. Oh. Kaya nagkakaproblema yung cambio niya. Naku, mga kapatid, ito po kasi may-ari nitong Hyundai Accent na to. Diesel po ito. Nag-a-abroad. So ngayon, mga ilang taon siya, minsan 2 taon na nasa abroad, ginagamit ito. Syempre, sabihin na natin, mga relatives, ipinang-grab pa yata ito. Kaso dapat, maintain man lang sana. Kaya pag uwi ngayon ng may-ari, dito pa lang sa dumi nito, mga kapatid, grabe na eh. O, gamitin ko na itong kanyang dipstick, ha. O, tignan nyo kung gaano kakapal. Yung suit na makukuha mo dito sa kanyang intake manifold. Hanggang dun, sa kaloob-looban nun. O. Hindi talaga papasa sa emission. Tapos, ang matindi, hindi na nga niya maikambyo. Kasi tignan nyo po yung niya, ito. Tignan nyo, grabe. Oh, talagang kinalawang ng todo. Yung kanyang clutch lining. Tapos ito yung kanyang pressure plate. Maingay na maingay. Gawa nga nung yung stock up yung release bearing. Ito napakalalim, oh, tignan nyo. Oh. Lalim yan. Kalawang din po ang nito. Ayan, oh, sobrang kalawang. Yung kanyang flywheel. Kasi malamang ito, nalubog sa baha po ito. Kaya ganyan ang kinalabasan nung kanyang clutch. Kasi manual transmission to eh. Malamang naidaan sa bahayan, pinasok ng tubig, tapos pinahinga ng matagal. O, yan na po ang kinalabasan. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Yung update ko po sa Volkswagen, nahinto. Gawa nga nung umuwi naman sa Bicol din yung aking electrician. So, babalik pa lang yata ngayon linggong darating. Pero ito, pakita ko sa inyo, yung ginawa nating, kinonvert natin ng rack and pinion. Ito pong kay Kajun Sumoba. Ito, tapos na po ito. Ayan, oh. Naka-rack and pinion na po yan. Itong crosswind na to. Kagandahan po sa rack and pinion, wala na yung wego. Talagang 1:1. Hindi katulad ng mga naka-gearbox. Kapag pinipihit mo yung manibela mo, malaki-laki yung wego. Pero sa rack and pinion, 0-0 talaga. Kaya kahit sabihin mo talaga nagbabibrate ang gulong mo kapag namembreno dahil hindi pantay yung iyong rotor disc, kapag rack and pinion, nakukontrol mo yan eh. No, nahahawakan mo sa manibela. Yun ang isang kagandahan ng rack and pinion. Ito naman, galing doon sa kabila. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung extension natin na shop. Kaya medyo marumi talaga. Pero tapos na yung steel bumper. Nakapagkabit na rin kami ng malaking gulong. Ito po ay 31. Tapos naka 4-inch body lip po ito. Konting linis na lang at makukuha na po ng may-ari. Yan ang kagandahan kapag inililip mo sa baha, may panalo ka. Hindi katulad nung Hyundai Accent na yon, nabaha yun, basang-basa siguro ng tubig yung transmission nun. Hindi naman nila pinatiyuman lang or sana ginamit na lang muna ng ginamit. Kaso siguro ipinahinga after maba, ayun, kinalawang yung laman loob, yung clutch niya. So ito, yung matataas, may panlaban ka talaga sa baha. Grabe, ang bigat. Ang bigat ng gulong nito. Laki. Para na akong nagpapagulong ng gulong ng mga 10-wheelers na truck. Oh, ito na po yung gulong nitong patrol na to. Almost done na po kami. Yung shock absorber na lang ang ginagawa dito, yung mounting ng shock absorber. Pero ito po done na. Nakapag-lip na po tayo ng almost 8 inches na lip. Kaya ito na. Ganyan na halos kataas. Itong patrol po na to. Ayan, tingnan nyo mga kapatid. Oh. Dahil ito naman yung na niya talaga. Yung saktong kalalabasan, kapag inilagay itong gulong, ayan na po, yung taas niya. Oh. Kalsuhan ko lang, ha. Yan, humiga kasi. O yan. Yan na po ngayon ang itsura nitong 4x4 na patrol po na to. Ang taas. Oh. Diba? Pero ito mga kapatid, wala kaming binago sa suspension nito. Ito yung tinatawag natin na lip spring over axle. Kung yung dating molye nito ay nasa ilalim ng differential, ngayon ay nasa ibabaw na. Pakita mo dito, Glenn. Ayan, oh. Nasa ibabaw na po yung molye. Dati kasi ito, nasa ilalim ang molye niyan. Yan. Ngayon inilipat namin dito
Kaya ito po talaga ay tumaas. Medyo malaki talaga yung tinaas niya. Almost 8 inches. Ngayon, minamasinsyap na lang, tinotorno na lang namin yung mga propellers po na ito. Kaya lang, dapat makabili ako ng pandugtong na tubo. Hindi po pwede dito yung mga GI na tubo. Kailangan, ang gagamitin mo rin dito, yung kung ano yung kapal, nung bakal, no, na ginamit doon sa propeller, yun pa rin. Or else, magkakaproblema ka. Baka mapilipit yun sa laki nito. No, hindi pwedeng manipis. Kaya dapat makapal din yung tubo na gagamitin. Nandoon lahat ang puwersa sa propeller kapag pinaikot niya itong differential. Naka-mount na rin po yung steel bumper nito. Ito yung original niya talagang steel bumper. Ito po kasi imported. Binili mismo ng may-ari diyan sa US. So siya mismo ang nagpaparating dito. Kami, ang trabaho na lang namin dahil nga ito'y inangat. So syempre, yung dating mounting nito, magbabago rin talaga. Kaya ni-remount po namin itong kanyang steel bumper. Maganda rito, meron din siyang winch. Oh. Imported yung winch nito. Yan. Imported siya. Yan. Okay, so tignan nyo po ang itsura. Almost done na to. Konting refinement na lang. Yun nga yung sa shock absorber, saka yung propeller. At ito uuwi na dyan sa Laguna, doon sa farm ng may-ari. Pero meron pa ako isang utang dito. Ito nakaabang na rin. Kaya po nandito na. Ito pong Land Cruiser Prado na to. Ang problema naman nito ay yung kanyang mga linkage doon sa kanyang steering. Dahil sa sobrang laki na rin ng gulong, yung mga nabibiling mga pyesa nito ngayon, hirap na. Yung mga tie rod end, nagtataka nga ako bakit ang bilis masira, hindi siya ganun katibay. Kaya po ito ay lalagyan ko na ng hem joints. Babaguhin na natin yung kanyang steering system. So ito yung magiging kapalit ng mga tie rod end na ilalagay natin. Yun nga lang, kailangan kong mag-fabricate ng steering bar. Nakakabitan ito. Ito, tubo na po yan. Ang ilalagay natin, papalitan ko po itong mga tubo na to. Ito. Ayan. Kita ba, Glenn? Ayan, papalitan ko na yan. At yung tubo na yon, ang kabila ang dulo niyan ay itong mga hem joints na to. Naku, napakatibay nito. Pang off-road po talaga to eh. Kung dito mo lang sa Manila gagamitin, kung hindi ka mag-off-road, hindi mo to kayang sirain. Itong hem joints. Ayan. At ito po ay adjustable. Oh. Kung ano man yung trabaho ng tie rod end, ito rin po yun. Ang kagandahan nito, naka-expose siya. At pwede siyang grasahan at talagang matibay. Hindi katulad nung mga tie rod end at mga ball joints na mayroon lamang engineering plastic doon sa loob. Ito po wala. Talagang ito siya. Ayan ang trabaho niya. Okay, sa may-ari po nito, konting panahon na lang po dahil nagbalikan na, yung aming mga fabricators, tuloy-tuloy na po ang aming trabaho. Mga kapatid, nagpapasalamat ako kay Miss Rupa Rosario ng MC2 Auto Supply diyan po sa Laguna Street, diyan sa Blooming Street sa Santa Cruz. Pinadala niya na ako ng makina kasi itong makina na to wala na. Para sa akin, wala nang kwenta itong makina na to. Kaya ako ay magpapalit ng makina. Ito na yun. Kasi mas makakamura ka kung palitan ko na lang ng surplus. Masyadong malaki magagastos kung general overhaul pa, makakakuha naman ako ng sariwang surplus dyan kay Miss Rupa Rosario. Kaya magpapalit na lang kami ng makina, mag-change engine na lang din po yung may-ari. Kasi pag nasalpa ko na to, okay na, dire-diretso na, gamit na ulit yung may-ari. So salamat, Miss Rupa Rosario, dito sa ipinadala mong makina, isasalpa ko na lang dyan sa Hyundai Grace, no? Para po magamit na po ng may-ari yung kanyang sasakyan. Mga kapatid, kagabi po, doon sa vlog ko, may napanood kayo doon na mag-asawa na sabi ko nga, sige, sasamahan na kayo ni Rudy. Opo. Yung truck. Sige, pa-scan nyo po muna kay Rudy. Business po. Opo, sige. Nandyan lang naman sa Oceano, no? Opo, sa may lang po, sa may URS, Antipolo. Lagpas lang kami ng konti doon, sir. Sige po. Ayun, kasama nyo po sila Rudy. Si Rudy. Papaiskan yung kanilang truck kasi po yun, ELP yun, 4JJ1 ang makina. Kaya lang hindi na po kasya dito sa amin. Kaya nga po, pag napanood nyo mamaya, yung itong kadugtong nitong vlog ko, doon sa extension shop namin, punong-puno na rin at yung ibang mga sasakyan na pinapagawa, nandun na rin sa tapat ng barangay. Ang sabi ko, seservisan na lang muna nila Rudy para malaman ko ano ang problema. Na nga po, pagpunta nila doon sa lugar, hindi naman kalayuan dito, sa Antipolo rin po,
na-check nga, iniskan namin, tad-tad ng tad-tad ng mga error codes. Ayaw umi-start nung 4JJ1 na makina, ang daming error codes. So sabi ko kay Rudy, pasalubungan mo muna. Alam niyo po ba yung pasalubong? Yung pasalubong po kasi, yun yung magi-spray kami ng brake cleaner or carburetor cleaner doon sa intake manifold, i-spray namin yon. Tapos, re-redondo yun. Pa-i-startin mo. Pag redondo nun, at umi-start siya, gumana yung ating combustion, gumana yung makina, ibig sabihin, hindi talaga bumubuga ng diesel itong kanilang mga injectors. So, pinadala sa akin itong 4 na injectors na to para ipa-cleaning ko to kay Chip. Cleaning muna. Para lang masigurado natin kung dito nga ang problema. Pag binuksan kasi ito ni Chip, makikita na kagad kung ito talaga ay may problema o wala. Tapos isasalang ko din, may makina naman tayo dyan, kung ito ay bumubuga. So sa umpisa pa lang, bago buksan to ni Chip, isasalang muna dun sa makina natin. Kung talagang walang buga, edi malalaman na natin na depektibo itong mga injectors na to. At kung makukuha pa sa linis, lilinisin natin. Ngayon, kung hindi na makukuha sa linis after nung gawing proseso ni Chip, edi mamimili na lang ulit ngayon yung may-ari nito. Bibili ka ba ng bago or bibili ka ng surplus or ipare-rebuild natin. Ang rebuild naman medyo mahal din talaga dahil kapag rebuild, pati yung mga valve sa loob, pati yung mga nozzle tip, pinapalitan. Nagiging mahal siya. Pero mga bago yung pyesa nun. Pasensya na po doon sa may-ari. Hindi ko matanggap na dalhin nyo dito yung truck kasi masyadong malaki para i-standby namin dito. So kung medyo malapit lang ang inyong location, pwede naming puntahan katulad nung nangyari kahapon. Pero kung medyo malayo, pwede nyo pong gawin itong sistema na ito, ipatanggal nyo yung mga injectors, dalhin nyo po dito sa amin, matetest naman namin yan. After ng testing, saka namin sasabihin sa inyo kung ano yung mga gagawin nating procedures or kung ano yung recommendation namin dito po sa mga injectors nyo. Tandaan nyo po, kadalasan ng problema ng mga diesel engine, kahit sabihin mong yan ay mga lumang modelo or itong mga bagong modelo ngayon, kapag yung ginagamit mo bigla na lang pumalya, bigla na lang umusok kayo ng malakas, or hindi na maganda yung kondisyon ng inyong makina, una nyong tignan itong mga injectors. Dahil nandito talaga ang problema. Ito yung last end Yung dumi ng tangke mo, yung dumi ng combustion, hindi nasasala ng filter, lahat punta dito. Ngayon, yung mga tangke natin, hindi makakaiwas yan na magkarga ng moisture. Gabi-gabi, may moisture na pupunta dyan. Kaya nga, ang mga fuel lines, mayroong water separator. No? Importante yung water separator na yun. Kaya lang, hindi pa rin yan nase-separate yun at pumupunta pa rin dito sa mga injectors. At ang mangyayari nga doon, kakalawangin yung loob nito, magdudumi ang loob nito, hanggang sa eto na ang mangyayari. Magkakaroon na ng problema. Dalhin nyo kagad dito as soon as possible para malinis natin or ma-repair natin. At kung talagang wala ng pag-asa, doon pa lamang kayo magdidesisyon or yun nga, marirecommend namin sa inyo na bumili na ng bago or yun sinasabi ko kanina, bili ng surplus, bili ng bago at rebuild. Narito tayo ngayon sa extension ng Autoruns. Dito po sa extension ng Autoruns ay ginagawa namin itong mga ganitong trabaho namin. Yan. Tulad po nitong mga steel bumper na aming pinafabricate. Meron doon, tapos na po yung isa doon. Dito na rin po ginagawa yung body repair po nung mga sasakyan na dinadala po sa amin, yung mga nabangga, yung may bulok. Kaya ito pong Volkswagen na to ay naka-ready na rin po siya na dito na po ito ibabody repair. Dito na rin po kami nagpipintura. Pero meron pa rin pong isang tayo doon na pinturahan doon sa original na pwesto po natin. Kaya po dito papakita ko sa inyo mga kapatid. Itong Mitsubishi Adventure na to, ito bagong pintura to. Binubuo na po namin. Ayan Tignan nyo po. Tapos, itong Honda City na to, ayan, naka-schedule na rin po ito para po pinturahan dito sa amin. Kaya lang talagang pag kami nagpintura, kinakalas na namin lahat, pati yung mga bumper para po talagang maiayos yung pintura. Kasi ito medyo grabe rin ang problema nito. Wala naman itong bangga. Kaya lang, dahil sa talagang lasog-lasog, yung bumper nito, dahil plastic lang lahat, gusto ko kapag ito'y pininturahan, kalas lahat,
para habang binubuo namin, maganda ang kalalabasan. Kasi kapag yung remedyo lang, pag napinturahan mo na, tapos hindi maganda yung pagkaka-assemble, nakakapanghinayang. Ang ganda-ganda ng pintura, maganda yung kulay, pero pagka tinignan mo yung kabit ng bumper, kabit ng mga play rings niya, kabit ng mga fenders, hindi siya pantay-pantay. Katulad po nitong adventure na to, pakita ko sa inyo yung harapan nito kung gaano kakinis. Pero ito mga kapatid, ito po kasi ay nabagsakan ng puno. Pero ngayon ay patapos na po kami. Ayan, tingnan nyo po yung portion dito. Nabasag po kasi ang salamin nito eh. Ayan. Pero ngayon ay tapos na rin. Ayan. Kinukumpleto na lamang yun dun sa loob dahil kinalas namin yung dashboard niyan dahil nga iyan ay nabagsakan ng puno. Pero ngayon maayos na po siya. Talagang dapat lang magaling ang latero mo tsaka matyaga. Kasi kung hindi, talagang mga panghihinayangan mo at panghihinaan mo din ang loob kapag makita mo ang sasakyan mo, mababagsakan ng puno. Pero yan, maayos na po ito. Napalitan na ng hood bago na yung mga fenders po nito. Ayan, pinalitan natin lahat para naman bumalik talaga yung dating ganda nito pong Mitsubishi Adventure. Dito po sa extension namin mga kapatid, meron akong 3 puno ng mangga rito. 3 lang ba ito, Weng? 4 na puno ng mangga. Ngayon, nagkakandahulog na lang po yung bunga nitong mangga na to ng Indian Mango. Ayan, ang dami pa rin pong bunga niya, no? Ngayon, kung halimbawa po, mapasyal kayo sa Autorans, kung gusto nyo mamitas ng bunga ng mangga na to, ay nako po, libre. Parang awa nyo na, kunin nyo na. Kasi talagang nagkalat na lamang dito sa, ayun o, tignan nyo, nasisira na lamang yung mga mangga na yan. At iba na rin ang amoy niya kapag ka nasisira. Kaya kung halimbawa, mapunta kayo bukas o sa Martes o sa Wednesday, nako, pumunta lang kayo dito sa extension at mamitas po kayo ng mangga. Libre po yan. Ngayon, yung mga nakikita nyo po, karamihan naman po, yung mga nandito ay mga tapos na rin. Yung Mini Cooper ko, nandito na rin muna. Ayan, dahil inire-ready ko na rin po yan, nakaabang na yan, nakapila na yan sa painting at body repair. Dahil nandito po nakapwesto yung latero. Pasensya na kayo dahil sa kung makikita nyo itong mga sasakyan na ito, medyo marumi at maraming mga dahon sa ibabaw, sa hood, sa bubong, kasi nga po, bawal magputol ng puno eh. Ako po yung nangungupahan lamang dito at sayang din naman itong mga punong kahoy na to ay namumunga tulad nitong santol. Tapos nandoon yung duhat. Ayun, pakita mo yung duhat, yan o. Yan po, kapag namunga, naku, matamis, hindi siya mapakla. Ang duhat ay napakaganda po niyan sa diabetes. Tapos mangga, 4 na puno po yung mangga na yan. Tapos yun nga, sampalok. Yung sampalok, kapag ako'y nagsisigang, ayan, kumukuha tayo ng usbong. Pero talagang ang katotohanan, bawal talaga magputol ng puno. Pero dahil sa ito ay 400 square meters, itong lawak, nung inuupahan ko na to, ako po ay naglagay ng fish pond dito. Nandun sa likod. Ngayon, wala naman ako mabilan ng fingerlings ng hito. Baka may alam kayo, paki-comments nyo nga po, or baka kayo nanonood sa akin, meron kayong tindang fingerlings ng hito. Kapatid, message mo lang ako. At bibili ako sa'yo, bibigyan pa kita ng libreng trabaho, bibigyan kita ng kung anong serbisyo ang maibibigay ko sa'yo. Dalan mo lamang ako ng hito dito sa Autorans, yung fingerlings para naman po at tayo ay makapag-alaga. At kapag kayo ay pupunta dito, yung mga customers po ni Autorans, mga subscribers po ni Autorans, at kayo ay kumakain ng hito, kung medyo malalaki na yan, ako, mamingwit lamang po tayo dito at libre po yun. May fish pond po ako dito. Ayan o, tingnan nyo yung mga bunga ng mangga. Ala, nagkaalat na lamang po dito. Ngayon, ito po yung fish pond na ang lumulutang na lang ay puro bunga ng mangga. Ala, paano bang gagawin natin dito? Ha? O, i-drain mo. At saka baka ito'y pamahaya ng lamok. Ha? Parang may nakikita ko, boteti na o. O. So palinis mo na to bukas. Pa-drain mo na, baka pamahayan to ng lamok at madenggi pa tayo. Karamihan po dito tapos na. Katulad nitong Avanza na to, ito po ay tapos na to. Kaya lang, ang may-ari nito, medyo kinapos, kaya hindi pa matubos. So nandito muna siya. Nako, si Jaya, ayan o. Jaya, kahit saan ako magpunta, ang layo ng nilakad mo, nandito ka pa rin. Si Jaya. Kung galing po kayo ng Maya Alta, madadaanan nyo po itong ating extension, ayan. Papunta doon sa main shop natin.
No, ito po yung kalsada, ito yung main road na Sapang Buho na madadaanan nyo yung ating extension. Ipinapaayos ko itong lugar na to para maging customers lunch natin. Ito, hindi po ito yung mga upuan dyan sa airport na parang naghihintay ka, papunta ka ng Bicol. Hindi po. So ito magiging customers lunch. Ipasara ko po yan para maging aircon din. Tapos yung CR po natin, babaguhin ko na rin. Bumili na rin ako ng bagong bowl na maganda. Hindi ko na muna papakita sa inyo dahil nagko-construction ako doon. Pero ipapatiles ko po ng buo yun. Magandang maganda yung CR dito para naman hindi po nakakahiya sa mga customers ni Autorans. Pati yung aming kitchen, nako, babaguhin ko na rin po yan para kung sakaling gusto nyong gumamit ng kitchen namin, nandito kayo, ay malinis na malinis po. Mga kapatid, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.